Sa inyo lahat yan mga kababayan, mga idol. So we continue tayo dito sa pagkabit ng aming alulod, no? Dito sa pinakagilid. So ito part na to punta sa kabila. Ang laki kasi nito, hindi na dali tong trabaho to kasi sobrang laki. Punta kasi doon. At ang doon pa sa kabila ng lulo. So kami tulong-tulong kami dito sa pagtrabaho yan, oh. Dito lalagyan pa. Good morning once again and happy Monday, no? Happy Monday ko kasi karon. Ayan mga kababayan, so ayan, so patuloy tayo dito at hindi pa masyadong mainit. Para masyadong mainit na, pahinga muna tayo, no? Yan lang muna. Good morning once again para makapagpatuloy na tayo kasi papunta pa ako ng hardware. May bibilhin tayong drill bit tsaka blind rivet. Idol, as of now is patuloy na dito sa pagkakabit. At ako naman ngayon ay dito cut ako nitong mga ito, kinakat ko kasi itong sumobra mga idol kasi ganito, may sobra siya na maliit kasi yung yupi nila ay kinulang, hindi siya makapatong dito sa pinakakagilid dito kasi maliit. Di tulad nung isa ay malaki po yung kanyang malaki po yung kanyang nakalabas dito, umabot siya hanggang dito. So matatamaan po siya sa tamaan po siya sa thick screw. Nangyari kasi dito, ang maganda kasi dito noong una kung makita na ano pa lang namin to, ano pa tawag nito, yung nakita pa lang namin tong alulod na to is maganda kung nauna tong alulod na to kasi ang pagkakabit nito, ito kasi itong nakausli, itong maliit na nakausli na to mga kaidol ay i-rivets natin dito sa mismong part. Ito, i-rivets natin dito sa ilalim. So nahuli kasi nauna po na po yung bubong, mahirap to ipasok. Mahirap na ipasok yun. Kaya ang ginagawa ko, kinakatingan na lang natin para ang magiging rivets niya dito sa parallels, sa pinaka-parallels natin at sa pinakasanipa natin dito. So may allowance pa siya natin CM dito sa tubig. Hindi siya talaga direktang may butas yung pinaka-ilalim natin. So ganyan, magkaroon kayo ng kunting idea. So mas maganda dito kung mauna nyo ang alulod natin kung sakali ganito po yung disenyo ng alulod na ginagawa ng taga-binding, no? Kasi hindi namin alam na ganito pala kadalasan nakikita sa aming mga alulod na naikabit. Ganito lang siya, yung straight lang siya, ganito dito hanggang dito lang. Wala na po siyang yupi dito sa taas, wala siyang yupi. So nasanay kami noon kaya inuuna namin yung bubong, pagkatapos pala ay may yupi siya ng konti. So ang ginagawa lang namin, kinakat namin ng maliliit. So yun lang yan, matibay pa rin. Makita natin dito sa baba yung ginagawa nila. Ayan nyo ako dito. Ano rin dyan ginagawa na? Panero ito ginagawa na ba so? Dinalbit? Kung gusto niya sa lupi, Pakita natin para makita ng ating mga viewers. So ganyan mga kaidol. Asa mo ribit sa ni? no? Hindi, patraman nito ba? Kita maglisod. Yan dito patuloy sa pagbilis. Pinamap na kaidol para at least makinis sila kung maiwang mga kinain ng mga mga thick screw. Walang maiwan para hindi magkakaroon po siya ng kalawang. Lasan kasi sa bubong. Yan po nag-umpisa yung mga kalawang. Pag yung contractor na nakakontrata o nakasahing dyan na hindi marunong maglinis sa kanilang trabaho, ang mangyayari maiwan po yung mga blind rivets na yung
putok kasi ng blind rivets, maiwan yung parang stick niya, maliit. Minsan maiwan dito sa bubong. Hindi masilip sa may-ari, hindi inaakyat yung bubong. Kaya may-ari, nagkaroon po siya ng paunti-unting kalawang. At minsan naman, nagkakat sila dito ng mga, may kinakat sila dito na ginagamitan ng grinder. At naiwan po yung dito yung mga yung kinain ng grinder, so magkakaroon po siya ng kalawang, no. So yan po yung iiwasan nyo sa kontraktor na hindi marunong maglinis sa kanilang trabaho. Ang kontraktor hindi marunong maglinis, expectin nyo na yan na may mga kontraktor na hindi maganda yung gawa. So ganun lang, para at least magkaroon kayo ng idea. Continue tayo dito. Sa amin naman, hindi kami naninira sa ibang kontraktor kung paano nila ginagawa. Sa ano lang yan, sa may-ari kung alin ba yung pipiliin nilang kontraktor, yung marunong magtrabaho or marunong lang magtrabaho pero hindi marunong maglinis sa kanilang trabaho. At may kontraktor marunong magtrabaho, marunong rin tumingin sa trabaho, marunong rin maglinis sa trabaho. So at least nakapagbigay tayo ng ating tips. Sana masundan nyo lang lagi yung ginagawa namin. Unti na lang to, baka bukas ay matapos na rin namin to pagkabit ng aming alulo dito. Ipakita natin dito kung gaano kalinis yung sa taas. Nasubukan na po yung trabaho namin dito. Umulan na po kami. Basa na po yung lalo. Mahirap na ikabit, madulas.
makikita natin mga ka-idol po yung pinakalitis at dito sa pagkakabit namin ng alulod. So hindi pa talaga natapos yun. Si sobrang kapal po ng alulod mga ka-idols. 0.5 po yung kapal. Mahirap po siya i-cutting. Yan o. Naikabit na natin yan pero hindi pa siya lahat po nalagyan ng lock. Ayan o. So hindi pa ito nalagyan lahat ng lock kaya yan o. Makikita nyo yung mga lock. Hindi pa siya na lahat nalagyan. Pati dito sa kabila. Tahap pa ni Dayo kay dako pa siya kuan. Dako pa siya bangag dito sirado na hapit. At linisan na rin, you know. Napakakinis na po yung bubong natin mga kaidol. Pinamap talaga oh. Ayan. So, yan po pagka gawa natin mga idols. Malinis po yung trabaho natin. So, bukas ay matatapos dito mga kaidol. Araw ng Martes o Merkulis, magpisa na tayo doon sa kabila. Paglangas ba? So at yan lang po muna ang ating pinakalitis update mga ka-idol. Maraming salamat po pala sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel sa Dito Din Mix Vlog, sa lahat po ng viewers natin. Thank you so much sa inyong lahat mga ka-idol, mga kababayan. Oy, lubos talagang nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong kabaitan at sa lahat po ng no skip ads dyan. Thank you so much sa inyong lahat mga ka-idol. And sa lahat po ng ating mga silent viewers, yung hindi nagko-comment, maraming salamat din po sa inyong lahat mga kababayan. At yan lang. Thank you so much once again and God bless us all and bye bye.